The Art of Followership, the Secret Weapon of Great Leaders. Handa ka na bang magbunyag ng isang lihim na sandata na madalas na hindi napapansin? Ito ay hindi isang bagong piraso ng tech o isang nakatagong taktika, ito ay ang kapangyarihan ng followership. Tama, ang pagiging isang mahusay na tagasunod ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mga order, ito ang pinakahuling lugar ng pagsasanay para sa pagiging isang natatanging pinuno. Isipin ito tulad nito, kahit na ang pinakaginayak na general ay minsang nagsimula bilang isang bagong recruit, pag-aaral ng mga lubid at pagkuha ng direksyon. Ang bawat matagumpay na pinuno ay lumakad sa iyong mga bota, nakakakuha ng mahalagang karanasan at mga insight mula sa tungkulin ng tagasunod. Sa katunayan, ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa ng mga individual na hinasa ang kanilang mga kasanayan sa pamumuno sa pamamagitan ng epektibong pagsunod. Kaya, ano ang kailangan para maging isang top-notch na tagasunod? Ito ay hindi bulag na pagsunod, ngunit aktibong pakikilahok, kritikal na pag-iisip, at isang pagpayag na sabihin ang iyong isip. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa responsibilidad, pagkuha ng inisyatiba, at pagiging maasahang miyembro ng team. At kapag naging pinuno ka, alalahanin ng mga sumusunod sa iyo. Pahalagahan ang kanilang input, bigyan sila ng kapangyarihan na umunlad, at lumikha ng kultura ng paggalang sa isa't isa at bukas na komunikasyon. Malapit na tayong sumisid ng malalim sa sining ng pagsubaybay, ginalugad ang kahalagahan nito, ang mga katangian nito, at kung paano ka nito mahuhugis sa magiging pinuno na nakatadhana sa iyo. Kaya, buckle up, hinaharap ng mga leader, dahil ang araling ito ay malapit ng baguhin ang iyong pananaw sa kung ano ang tunay na kahulugan ng mamuno. Followership, ang unsung hero of leadership. Narinig mo na ba ang kasabihang, matuto kang sumunod bago ka mag-utos? Ito ay hindi lamang isang lumang kasabihan, ito ay isang pangunahing katotohanan tungkol sa pamumuno. Sa militar, tulad ng sa buhay, lahat tayo ay tagasunod sa isang punto, kahit na tayo ang namumuno. Isipin ito sa ganitong paraan, kahit na ang pinakamataas na general ay sumasagot pa rin sa isang tao. Ngunit bakit napakahalaga ng pagsubaybay? Well, ito ang pundasyon kung saan itinayo ang epektibong pamumuno. Isipin mo itong isang bahay kung walang matibay na pundasyon, ito ay guguho. Katulad nito, ang isang pinuno na walang mga dalubhasang tagasunod ay tulad ng isang barko na walang tripulante. Binago ng modernong mundo ang dinamika sa pagitan ng mga pinuno at tagasunod. Ang mga tagasunod ngayon ay kadalasang may mataas na pinag-aralan at may kasanayan na nagpapalabo ng mga linya sa pagitan ng mga pinuno at ng kanilang pinamumunuan. Nangangahulugan ito na ang mga pinuno ay dapat aktibong makisali sa kanilang mga tagasunod, pinahahalagahan ang kanilang input at bigyan sila ng kapangyarihan na mag-ambag sa misyon. Tandaan, bawat dakilang pinuno ay dating tagasunod. Natuto sila ng mahahalagang aral mula sa pagmamasid at pakikipagtulungan sa mga kinauukulan, pagbuo ng mga kasanayan at pananaw na sa kalaunan ay magiging epektibo silang mga pinuno. Kaya, ano ang kailangan para maging mabuting tagasunod? Nakapagtataka, ang mga katangian na gumagawa ng isang epektibong tagasunod ay madalas na katulad ng sa isang mahusay na pinuno. Isipin ang katapatan, inisyatiba, kritikal na pag-iisip, at ang kakayahang makipag-usap ng mabisa. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa papel na ginagampanan nila ang isang mahusay na tagasunod ay sumusuporta sa pananaw ng pinuno, habang ang isang mahusay na pinuno ay nagbibigay ng kapangyarihan sa kanilang mga tagasunod upang makamit ang pananaw na iyon. Mahalagang tandaan na ang pagiging tagasunod ay hindi nangangahulugan ng pagiging pushover. Nangangahulugan ito ng pagiging isang mahalagang miyembro ng koponan na nag-aalok ng iyong mga kasanayan at insight upang mag-ambag sa tagumpay ng misyon. Isipin ng Scouts Rangers na nagpapatakbo sa likod ng mga linya ng kaaway na umaasa sa pagtutulungan ng magkakasama at individual na inisyatiba upang makamit ang kanilang mga layunin. Kaya, sa pagsisimula mo sa iyong karera sa militar, tandaan na ang pagiging tagasunod ay hindi isang mas mababang tungkulin, ito ay isang mahalagang bahagi ng epektibong pamumuno. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga katangian ng isang mabuting tagasunod, hindi ka lamang mag-aambag sa tagumpay ng iyong unit ngunit ihahanda mo rin ang iyong sarili para sa mga tungkulin sa pamumuno sa hinaharap. Namumuno ka man sa isang squad o sumusunod sa mga utos, tandaan na ang bawat aksyon na iyong gagawin ay nakakatulong sa mas malaking misyon ng paglilingkod sa ating bansa. Ang iyong dedikasyon, ang iyong mga kasanayan, at ang iyong pangako sa pagtutulungan ng magkakasama ay mahalaga para mapangalagaan ang seguridad ng ating bansa at itaguyod ang mga pagpapahalagang pinanghahawakan natin. Kaya, magsikap na maging pinakamahusay na tagasunod na maaari mong maging, at sa paggawa nito, gagawa ka ng daan para sa isang hinaharap bilang isang malakas at epektibong pinuno. In praise of followers, the unsung heroes of success. Madalas nating marinig ang kahalagahan ng pamumuno sa pagkamit ng tagumpay, ngunit naisip ba natin ang mahalagang papel ng mga tagasunod?
Kung paano ang isang mahusay na symphony ay nangangailangan ng isang mahusay na orkestra, ang isang matagumpay na organisasyon ay nangangailangan ng higit pa sa isang charismatic conductor, kailangan nito ang mga mahuhusay na music hero na nagtutulungan ng maayos. Sa militar, kung saan ang pagtutulungan ng magkakasama at disiplina ay higit sa lahat, ang epektibong pagsunod ay ang pundasyon kung saan itinayo ang tagumpay. Puwersa ni Eriken. Ang kanilang tapang at kakayahan bilang mga tagasunod ay naging instrumento sa tagumpay ng Allied sa Pasipiko. Ano ang nagbubukod sa mga epektibong tagasunod? Hindi ito bulag na pagsunod o passive compliance. Sa halip, sila ay mga aktibong kalahok na nagpapakita ng inisyatiba, kritikal na pag-iisip, at isang malakas na pakiramdam ng responsibilidad. Sila ang mga taong nakikita ang mga detalyeng hindi nakuha ng iba, ang mga nagsasalita ng mga makabagong ideya, at ang mga taong nagmamay-ari ng kanilang mga gawain at tinitiyak ang mga ito hanggang sa pagtatapos. Ngunit ang mabuting pagsunod ay hindi lamang tungkol sa mga individual na katangian, ito ay tungkol sa pabago-bago sa pagitan ng mga pinuno at tagasunod. Ang mga epektibong tagasunod at pinuno ay nagtatrabaho bilang isang pangkat na umaakma sa mga kalakasan at kahinaan ng bawat isa. Nagbabahagi sila ng pangako sa misyon at nauunawaan na ang tagumpay ay nakasalalay sa kanilang sama-samang pagsisikap. Sa modernong militar, kung saan ang mga hierarchy ay nagiging flatter at ang paggawa ng desisyon ay mas desentralisado, ang kahalagahan ng followership ay hindi kailanman naging mas malaki. Ang mga tagasunod ngayon ay kadalasang may mataas na kasanayan at pinag-aralan na may kakayahang kumuha ng mas malalaking responsibilidad at mag-ambag ng mahahalagang insight. Kaya, paano natin malilinang ang mabisang pagsunod sa ating hanay? Una, dapat nating kilalanin at pahalagahan ang mga kontribusyon ng mga tagasunod. Pangalawa, dapat nating bigyan sila ng kapangyarihan na mag-isip ng mapanuri, gumawa ng inisyatiba, at paunlarin ang kanilang mga kakayahan. At ikatlo, dapat tayong lumikha ng isang kultura na naghihikayat sa bukas na komunikasyon at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga pinuno at tagasunod. Tandaan, ang mga katangiang gumagawa ng isang mabuting tagasunod ay kadalasang kapareho ng mga katangian na gumagawa ng isang mahusay na pinuno. Sa pamamagitan ng paghahasa ng iyong mga kasanayan bilang isang tagasunod, hindi ka lamang nag-aambag sa tagumpay ng iyong unit, inihahanda mo rin ang iyong sarili para sa mga tungkulin sa pamumuno sa hinaharap. Yakapin ang hamon ng followership at hindi ka lamang magiging mahalagang asset sa iyong team kundi maging isang mas malakas, mas mahusay na leader sa hinaharap. Leading the new professional, forging partnerships in the military. Ang modernong militar ay sumasailalim sa isang pagbabago. Ito ay hindi na lamang tungkol sa pagsunod sa mga utos, ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng bagong uri ng profesionalismo, isa na naghihikayat sa pakikipagtulungan sa pagitan ng mga pinuno at tagasunod. Isipin ito bilang isang two-way na kalye kung saan ang bawat isa ay may boses at nagbabahagi ng responsibilidad para sa tagumpay. The new professional, a partner in the mission. Sa mabilis na pagbabago ng mundo ngayon, ang militar ay nangangailangan ng higit pa sa masunuryang tagasunod. Kailangan namin ng mga profesional na kritikal na nag-iisip, proactive na solver ng problema, at aktibong nag-aambag sa misyon. Isipin ang mga piling Scout Rangers sa Philippine Army na nagpapatakbo ng may mataas na antas ng autonomiya at inisyatiba na naglalaman ng diwa ng pakikipagtulungan sa kanilang mga operasyon. Ang bagong modelong ito ng profesionalismo ay tungkol sa paglikha ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga pinuno at tagasunod. Hindi ito tungkol sa bulag na katapatan, ito ay tungkol sa paggalang sa isa't isa, bukas na komunikasyon, at isang ibinahaging pangako sa pagkamit ng mga layunin ng misyon. Evaluating followers as partners more than just following orders. Ang mga epektibong tagasunod ay hindi mga passive subordinate, sila ay mga aktibong kasosyo na nagsasagawa ng inisyatiba, tinatanggap ang pagbabago, at nag-aambag ng kanilang mga natatanging kasanayan at pananaw sa koponan. Ang mga ito ay tulad ng mga gear sa isang mahusay na langis na makina, ang bawat isa ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatiling maayos ang buong sistema. Upang suriin ang mga tagasunod bilang mga kasosyo, kailangan nating isaalang-alang ang dalawang pangunahing dimensyon. Performance initiative, ito ay tumutukoy sa pangako ng tagasunod sa mataas na pagganap, ang kanilang pagpayag na lampasan ang kanilang mga nakatalagang gawain, at ang kanilang kakayahang umangkop at matuto sa isang mabilis na pagbabago ng kapaligiran. Relationship initiative, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng tagasunod na bumuo ng tiwala, makipag-usap ng hayagan, at maunawaan ang pananaw ng pinuno na nagpapatibay ng pakikipagtulungan at pagsuporta sa relasyon. 4 types of followers. Batay sa mga sukat na ito, matutukoy natin ang 4 na uri ng mga tagasunod. Subordinate, sumusunod sa mga utos ng walang tanong, walang inisyatiba at kritikal na pag-iisip.
Contributor, nagsusumikap at naghahatid ng mga dekalidad na resulta, ngunit maaaring hindi aktibong maghanap ng mga bagong hamon o maunawaan ang pananaw ng pinuno. Politician, nakatuon sa pagbuo ng mga relasyon at pag-navigate sa politika sa opisina, ngunit maaaring mapabayaan ang kanilang mga pangunahing responsibilidad. Partner, nakatuon sa mataas na pagganap at matatag na relasyon, aktibong nag-aambag sa tagumpay ng misyon, at naglalayong maunawaan at suportahan ang pananaw ng pinuno. Ang layunin ay pagyamanin ng isang kultura kung saan ang karamihan sa mga tagasunod ay nagsusumikap na maging kasosyo. Nangangailangan ito ng mga leader na humihikayat ng bukas na komunikasyon, nagpapahalaga sa magkakaibang pananaw, at nagbibigay ng kapangyarihan sa kanilang mga tagasunod na magkaroon ng pagmamay-ari sa kanilang mga tungkulin. Tandaan, ang modernong militar ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga utos, ito ay tungkol sa pagtutulungan bilang isang pangkat upang makamit ang aming mga ibinahaging layunin. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa konsepto ng partnership, makakalikha tayo ng mas epektibo, madaling ibagay, at nababanat na puwersang militar na handang harapin ang anumang hamon na darating sa atin. The 10 Rules of Good Followership, a guide for every soldier. Marami ka nang narinig tungkol sa mga katangian ng mahusay na mga pinuno, ngunit paano ang mga katangian na gumagawa ng isang mabuting tagasunod? Pagkatapos ng lahat, ang bawat pinuno ay dating tagasunod, at kahit na ang pinakanakatataas na commander ay nag-uulat pa rin sa isang mas mataas sa kadena. Sa militar, kung saan ang pagtutulungan ng magkakasama at disiplina ay higit sa lahat, ang epektibong pagsunod ay ang pundasyon ng tagumpay ng misyon. Narito ang 10 mahahalagang tuntunin upang gabayan ka sa iyong landas bilang isang tagasunod, distilled mula sa mga dekada ng karanasan sa militar. 1. Don't blame the leader. Huwag sisihin ang leader. Ang isang mabuting tagasunod ay sumusuporta sa kanilang pinuno, kahit na ang mga desisyon ay hindi popular. Tandaan, ang iyong tungkulin ay isagawa ang misyon, hindi pahinain ito. Isipin ng Scouts Rangers na kumikilos ng malalim sa likod ng mga linya ng kaaway, na umaasa sa hindi matitinag na katapatan sa kanilang commander at sa misyon. 2. Fight with the leader, not against them. Lumaban kasama ang leader, hindi laban sa kanila. Kung hindi ka sumasang-ayon sa isang desisyon, ipahayag ang iyong mga alalahanin ng pribado at magalang. Iwasan ang mga komprontasyon sa publiko at huwag mong sisirain ang autoridad ng iyong pinuno sa harap ng iba. 3. Use initiative. Gamitin ang inisyatiba. Huwag maghintay para sa tahasang mga tagubilin. Gumawa ng inisyatiba upang malutas ang mga problema at magawa ang mga gawain. Ipaliwanag sa iyong pinuno ang iyong mga aksyon, ngunit huwag pabigatin sila ng mga hindi kinakailangang tanong. 4. Accept responsibility. Tanggapin ang pananagutan kapag nabigyan ng pagkakataon, humakbang at humarap sa mga bagong hamon. Huwag mahiya sa responsibilidad kahit na ito ay tila nakakatakot. Tandaan, ang paglago ay nagmumula sa pag-alis sa iyong comfort zone. 5. Tell the truth. Sabihin ang katotohanan, ang katapatan ay ang pundasyon ng pagtitiwala. Laging maging tapat sa iyong mga nakatataas kahit na nangangahulugan ito ng paghahatid ng masamang balita. 6. Do your homework. Gawin ang iyong takdang aralin bago magbigay ng solusyon sa iyong boss, lubusang saliksikin ang issue, unawain ang mga potensyal na kahihinatnan, at asahan ang anumang mga tanong na maaaring mayroon sila. Ito ay nagpapakita ng iyong kakayahan at pangako sa paghahanap ng pinakamahusay na posibleng solusyon. 7. Suggest solutions you can implement. Magmungkahi ng mga solusyon na maaari mong ipatupad, huwag magmungkahi ng mga hindi makatutuhanang plano. Mag-alok ng mga solusyon na magagawa at handa kang gawin ang iyong sarili. Ipinapakita nito na hindi ka lang palaisip kundi isa ring gumagawa. 8. Keep the leader informed. Ipaalam sa leader, maging mata at tainga ng iyong unit. Panatilihing updated ang iyong pinuno sa sitwasyon, mabuti at masama. Nakakatulong ito sa kanila na gumawa ng matalinong mga desisyon at matugunan kaagad ang anumang mga issue. 9. Fix problems proactively. Aktibong ayusin ang mga problema. Kung may nakikita kang problema, huwag lamang magreklamo tungkol dito, gumawa ng aksyon upang malutas ito. Tandaan, ang pagtutulungan ng magkakasama ay mahalaga sa militar, at lahat ay may tungkuling dapat gampanan sa pagtiyak ng tagumpay ng misyon. 10. Put in an honest day's work. Ilagay sa isang matapat na araw ng trabaho, pumunta sa itaas at higit pa sa tawag ng tungkulin, pero huwag mong pabayaan ang pamilya mo. Tandaan, ang iyong personal na buhay at profesional na buhay ay magkakaugnay. Ang isang masaya at suportadong sundalo ay isang mas epektibong sundalo. Sa pagsunod sa 10 tuntuning ito, hindi ka lamang magiging isang mahalagang asset sa iyong unit kundi isang huwaran din para sa iba. Tandaan, ang mabuting pagsunod ay ang hakbang sa mabisang pamumuno.
Habang sumusulong ka sa iyong karera sa militar, ang mga aral na natutunan mo bilang isang tagasunod ay magsisilbing mabuti sa iyo kapag nagsasagawa ka ng mga tungkulin sa pamumuno. Kaya, yakapin ang iyong tungkulin bilang isang tagasunod ng may pagmamalaki, alam na hindi ka lang sumusunod sa mga utos, nag-aambag ka sa tagumpay ng ating bansa. Followers, gawing mahusay ang mga pinuno, ang kapangyarihan ng magsalita. Sa militar, kung saan pinahahalagahan ng hierarchy at disiplina, madaling mag-focus lamang sa pamumuno. Gayunpaman, ang pagiging epektibo ng isang pinuno ay direktang nakatali sa kalidad ng kanilang mga tagasunod. Isipin ng isang matagumpay na operasyong militar, hindi lang ang mga general ang nanalo sa labanan, ito ang mga sundalo sa lupa, sumusunod sa mga utos ng may katumpakan at dedikasyon. Isa sa pinakamahalagang katangian ng isang mabuting tagasunod ay ang kahandaang magsalita at magsabi ng totoo, kahit na hindi komportable. Ito ang tinatawag nating effective backtalk. Ang mga pinuno ay umaasa sa kanilang mga nasasakupan para sa tumpak na impormasyon, at ang mga tagasunod na nagbibigay ng tapat na feedback ay napakahalagang mga asset. Naghihikayat sa hindi pagsang-ayon, isang lihim na armas ng pinuno. Ang mabubuting pinuno ay hindi lamang pinahihintulutan ng hindi pagsang-ayon ngunit aktibong hinihikayat ito. Naiintindihan nila na ang pagkakaiba-iba ng pag-iisip ay humahantong sa mas mahusay na paggawa ng desisyon. Kapag nadama ng mga tagasunod na may kapangyarihang magsalita ng kanilang mga isipan, nagdadala sila ng mas malawak na hanay ng mga pananaw sa talahanayan, sa huli ay nagpapalakas sa kakayahan ng unit na harapin ang mga hamon. The follower's obligation, courage and candor. Bilang tagasunod, ang iyong obligasyon ay ibigay sa iyong pinuno ang iyong pinakamahusay na payo, kahit na nangangahulugan ito ng hindi pagsang-ayon sa kanila. Tandaan, ang katahimikan ay maaaring kasing pinsala ng aktibong pagsalungat. Climate, culture, and values, the heart and soul of the military. Ang bawat unit ng militar ay may sariling natatanging personalidad, isang kakaibang vibe na mararamdaman mo sa sandaling pumasok ka. Ito na klima, at ito ay hinuhubog ng personalidad ng pinuno at ng mga kolektibong pagpapahalaga ng mga miyembro nito. Isipin ito tulad ng kapaligiran ng isang sports team, ang isang nanalong koponan ay nagpapakita ng kumpiyansa at pakikipagkaibigan, habang ang isang natalong koponan ay maaaring sinalanta ng pagdududa at hindi pagkakasundo. Ngunit sa kabila ng klima, mayroon din kultura. Ito ang mas malalim, mas matibay na hanay ng mga paniniwala, tradisyon, at gawin na tumutukoy sa isang grupo. Ito ay ang pandikit na humahawak sa militar ng sama-sama, humuhubog sa lahat mula sa kung paano tayo nagpupugay hanggang sa kung paano tayo lumalapit sa mga hamon. Ang militar ng Pilipinas, halimbawa, ay may mayamang kulturang nakaugat sa dangal, katapatan, at mabangis na pagmamahal sa bayan na ipinakita ng mga bayani tulad ni Gregorio del Pilar at Jose Rizal. Setting the standard, leaders as role models. Ang mga pinuno ay may mahalagang papel sa paghubog ng parehong klima at kultura. Ang iyong mga aksyon, higit pa sa iyong mga salita, ang nagtatakda ng tono para sa iyong unit. Kung ikaw ay nagpapakita ng katapatan at kakayahan, ang iyong mga tropa ay susunod. Kung mamumuno ka sa pamamagitan ng halimbawa, nagtatakda ng matataas na pamantayan at nagsusumikap, ang iyong koponan ay magsusumikap para sa kahusayan. Values, the compass of leadership. Ang ating mga pagpapahalaga ay ang mga gabay na prinsipyo na humuhubog sa ating mga desisyon at aksyon. Sila ang kumpas na nagtuturo sa atin patungo sa kung ano ang tama at makatarungan. Sa militar, kasama sa ating mga pangunahing halaga ang karangalan, tungkulin, at bansa. Ang mga pagpapahalagang ito ay hindi lamang mga salita, sila ang pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang mga sundalo. Ang pag-unawa at paggalang sa mga halaga ng iyong mga tagasunod ay napakahalaga para sa pagbuo ng isang magkakaugnay at epektibong unit. Ang iba't ibang henerasyon at background ay maaaring may iba't ibang pananaw, ngunit ang paghahanap ng magkakatulad na batayan sa ating mga ibinahaging halaga ay mahalaga para sa pagkamit ng ating mga karaniwang layunin. The military culture, a tapestry of tradition and change. Ang militar ay may kakaibang kultura, puno ng tradisyon at ritual. Ngunit hindi ito static, umuunlad ito sa paglipas ng panahon, umaangkop sa mga bagong hamon at pagbabago sa lipunan. Isipin ang integrasyon ng mga kababaihan sa mga tungkulin sa labanan, isang makabuluhang pagbabago sa kultura ng militar na sumasalamin sa pagbabago ng mga halaga at inaasahan ng lipunan. Habang tinatanggap ang pagbabago, mahalagang panatilihin ang mga pangunahing halaga na tumutukoy sa atin bilang mga sundalo. Dapat tayong magkaroon ng balanse sa pagitan ng tradisyon at pag-unlad na tinitiyak na ang ating kultura ay nananatiling may kaugnayan habang nananatiling tapat sa ating mga pangunahing prinsipyo.
Tandaan, ang klima, kultura, at mga halaga ng iyong unit ay hindi lamang abstract na mga konsepto, sila ang buhay, humihinga na espiritu na nagbibigay buhay sa iyong koponan. Sa pamamagitan ng pag-unawa at paghubog sa mga elementong ito, maaari kang lumikha ng isang positibo at produktibong kapaligiran kung saan nararamdaman ng lahat ang pagpapahalaga, motibasyon, at nakatuon sa misyon. Ang credibility factor, ano ang nagiging karapat-dapat sumunod sa isang pinuno? Sa militar, ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa pagtahol ng mga utos, ito ay tungkol sa pagbibigay inspirasyon sa tiwala at kumpiyansa sa iyong koponan. Ito ay tungkol sa pagiging isang taong pinaniniwalaan nila, isang taong kusang loob nilang susundan sa hindi alam. Ngunit anong mga katangian ang ginagawang kapanipaniwala ang isang pinuno? Hatiin natin kung ano ang inaasahan ng iyong mga tropa mula sa iyo. Honesty, the cornerstone of trust. Ang katapatan ng pinakamahalagang katangian ng isang pinuno. Isipin ito bilang pundasyon ng isang gusali, kung ito ay mahina, ang buong istruktura ay gumuho. Kapag sinabi mong gagawin mo ang isang bagay, gawin mo. Ang iyong salita ay ang iyong bono, at ang iyong mga aksyon ay dapat tumugma sa iyong mga salita. Competence, more than just technical skills. Kakayahan, higit pa sa mga kasanayang teknikal. Kailangang malaman ng iyong mga tropa na magagawa mo ang trabaho. Higit pa ito sa pag-alam lamang sa mga teknikal na aspeto ng iyong tungkulin. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kakayahang magbigay ng inspirasyon, mag-udyok, at magbigay ng kapangyarihan sa iyong koponan. Forward-looking vision, a compass for the future. Pasulong na pananaw, isang kumpas para sa kinabukasan. Ang isang pinuno ay kailangang magkaroon ng isang malinaw na pananaw para sa hinaharap, isang layunin na gumagabay sa kanilang mga desisyon at aksyon. Isipin ito na parang isang compass na tumuturo sa daan pasulong kahit na sa pinakamapanghamong lupain. Inspiration, fueling the fire. Ang isang mahusay na pinuno ay hindi lamang magkaroon ng isang pangitain, nagbibigay sila ng inspirasyon sa iba na makibahagi dito. Nangangahulugan ito ng pakikipag-usap ng may pagnanasa at sigasig, pagpipinta ng matingkad na larawan ng hinaharap na nagpapasigla at nag-uudyok sa iyong koponan. Isipin ang tanyag na talumpating I Shall Return ni General Douglas MacArthur na nagpasigla sa mamamayang Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig at nagpasigla sa kanilang determinasyon na labanan ang pananakop ng mga Hapones. The credibility factor, actions speak louder than words. Ang kredibilidad ay ang kombinasyon ng apat na katangiang ito: katapatan, kakayahan, pananaw, at inspirasyon. Ito ang dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan at iginagalang ka ng mga tao bilang isang pinuno. Ngunit ang kredibilidad ay marupok. Ito ay tumatagal ng mga taon upang mabuo at maaaring masira sa isang iglap ng isang kasinungalingan, isang sandali ng kawalan ng kakayahan, o isang sirang pangako. Paano bumuo ng kredibilidad? Know your troops, unawain ang kanilang mga alalahanin, ang kanilang mga hangarin, at kung ano ang nag-uudyok sa kanila. Stand up for what you believe in. Panindigan ang iyong pinaniniwalaan, maging malinaw tungkol sa iyong mga halaga at prinsipyo, at huwag matakot na ipagtanggol ang mga ito. Speak with passion, magsalita ng may passion, ipahayag ang iyong pananaw ng may sigasig at magbigay ng inspirasyon sa iba na ibahagi ang iyong pangako. Lead by example. Pangunahin sa pamamagitan ng halimbawa, ang iyong mga aksyon ay ang pinakamabisang paraan upang ipaalam ang iyong mga halaga at inaasahan. Conquer yourself, lupiin ang iyong sarili, unawain ang iyong sariling mga lakas at kahinaan, at patuloy na magsikap na mapabuti. Tandaan, ang pamumuno ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Sa pamamagitan ng patuloy na pagtatrabaho sa 5 pagkilos na ito, mabubuo mo ang kredibilidad na nagbibigay inspirasyon sa tiwala, katapatan, at hindi natitinag na suporta mula sa iyong koponan. Habang tinatapos natin ang paggalugad ng pagiging tagasunod, tandaan ito, ang iyong paglalakbay bilang isang sundalo ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga utos, kundi tungkol sa pagiging aktibong kalahok sa Grand Symphony ng serbisyo militar. Natutunan mo na ang mga katangian ng isang mahusay na tagasunod ay ang parehong mga blok ng pagbuo na lumilikha ng malalakas na lider, inisyatiba, kritikal na pag-iisip, katapatan, at lakas ng loob na magsalita. Nakita mo kung paano hinubog ng mga katangiang ito ang takbo ng kasaysayan, mula sa magigiting na Filipino Scouts ng World War II hanggang sa modernong mga bayani ng Scout Rangers. Natuklasan mo rin na ang pagsubaybay ay hindi tungkol sa bulag na pagsunod, ngunit tungkol sa pakikipagsosyo. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa pananaw ng iyong pinuno, pagbibigay ng iyong mga natatanging kakayahan at pananaw, at pagtutulungan upang makamit ang mga karaniwang layunin. At sa wakas, nakita mo kung paano hinuhubog ng mga lider at tagasunod ang klima, kultura, at mga halaga sa loob ng isang unit.
Ang iyong mga aksyon, ang iyong pangako, at ang iyong hindi natitinag na dedikasyon sa aming mga pinagsasaluhang halaga ang siyang lumikha ng isang malakas, magkakaugnay, at epektibong puwersang panlaban. Tandaan, bawat hakbang na gagawin mo, bawat desisyon na gagawin mo, ay nakakatulong sa mas malaking misyon ng paglilingkod sa ating bansa. Ang iyong paglalakbay bilang isang tagasunod ay hindi lamang isang hakbang sa pamumuno, ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong serbisyo sa Pilipinas. Kaya, humayo ng may kumpiyansa, yakapin ang iyong tungkulin bilang isang tagasunod, at patuloy na hasain ang mga kakayahan na gagawin kang isang natatanging pinuno sa hinaharap. Kailangan ka ng iyong bansa, umaasa sa iyo ang iyong koponan, at walang limitasyon ang iyong potensyal.